alab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Tatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayaring na nakakagimbang at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Sa Quezon City mga kasama, nauwi po sa batuhan at sakitan na ginakasang kilos protesta o naikasang kilos protesta na mamaralita ng Quezon City. Nagsimula kanila alas 10 pa na umaga. Nasa isang residente mula sa sitio San Roque, North Triangle, Barangay Payatas B, Pastikan, Barangay Commonwealth at Barangay North Fairview ang sumugod po sa may Quezon City Hall at nagbato ng maraming bulok na kamatis bilang simbolo ng kanilang galit. Pinatulid nila ng mga bulok na kamatis sa isang pinalaking imahe ni Mayor Herbert Bistek Bautista. May mga katagang berdugo na maralita ng QC, huwag iboto. Sa interview po ng RMN sa malalista, nilinaw nilang walang opisyal ng City Hall ang humarap sa kanila. Ayaw na ito siya ng aming pamilya. Kung ikaw ang tayo, at kayo ang dami sa pagkat kayong walang pamilya. Wala kang asawa, wala kang anak. Pero ito, ang tandaan mo, sabahin mo bilang anak. Sa kami ay naghihirap. Wala po, wala. Na para kayo. Pinagpalo kami kanina po, pinagpalo. Pinagpapalo kayo, nataktan ko. Opo, marami nasaktan. Ayun, ang... Nagugat po ang protesta na simula ng paggiba sa ilang bahay sa may Payatas B para bigyan daan ang pagpapatayo ng isang negosyong pabahay. Ito yung Bistikville 5 Housing Project. Ngayon sa Phase 8, Barangay North Fairview na inaangkin ng Right Angle, isang private developer upang tayuan daw ng mga townhouses din. Matatandaan noong September 23, 2010 ay matagumpay pong naitaboy ang mga ito ng demolition team sa pamamagitan ng pagbabarikada sa EDSA. Nabatid ang Quezon City may tiyatay nasa 230,000 mga informal settlers. Pamilya po ito na naitalang pinakamalaki sa buong Metro Manila. Mula Quezon City, dako tayo ng Maynila. Tinupo ko ng apoy ang 10 bahay sa Quirino Avenue kanina pasado alas 7 ng umaga. Ay kay Senior Inspector Marvin Caballero ng Bureau of Fire Protection, nag-umpisa yung sunog sa bahay ng isang Renato Iliego, 46 anyos, at nagtamo ng mga sugat sa likod, balikat, braso at tuhod. Sa alas 7:34 kanina umaga nang ito'y naideklarang fire under control na umabot sa ikatlong alarma. 20 pamilya naapektuhan ng sunog at tiyatay nasa 200,000 pesos ang danyoso ng napinsalang mga ari-arian. Patuloy pang inaalam ng BFP ang pinagmulan ng sunog. Naglalagablab na mga balita Sa Bungero, tinambangan sa Dilopihan, Bataan. Sama natin sa balita may report si Mike Sigaral ng RMN Bataan. Mike, iradyo mo. Patay ang isang lalaki makaraang barilin habang lula ng isang jeepney sa Dinalupian, Bataan. Sa ulat mula sa Campo Tolentino, kinilala ang biktimang si Ronnie Bansil, 44 anyos residente ng Barangay Pagalanggang, Dinalupian, Bataan. Sa pagsiyasat ng pulisya, pauwi na ang biktima lula ng isang jeepney nang biglang may sumunod na motorsiklo lula ng gunman. Binaril ang biktima sa likuran gamit ang caliber 45 pistol base sa nakuhang basyo sa crime scene. Isinugod ang biktima sa Jose Payumo Memorial Hospital, subalit idineklarang dead on arrival. Ayon sa asawa ng biktima, kagaling lamang magsabong ng biktima bago nangyari ang krimen. Patuloy ang investigasyon ng pulisya hinggil sa motibo sa naturang pamamaslang. Kasama sa Bataan para sa DZXL 558, Mike Sigaral Tata, RMN. Naglalagablab na mga balita Sa Mandaluyong muna tayo mga kasama. Nako, patay po yung isang lalaki ng bumalagta matapos na hinihinalang atakihin ng heat stroke. Ayon sa ulat, naglalakad lamang sa bangketa sa kabahan po ng EDSA Reliance Northbound Lane ang biktimang kinilan si Jose Arnaldo Crisalgo. Ito po yung taga Parolo Compound sa Tondo, Maynila nang makitang bumulagta. Agad na dinala ng mga taga MMDA Road Emergency Group si Crisalgo sa Dr. Victor Potenciano Hospital, pero ito po ay na-declare na rin kagad na patay, dead on arrival. Napatid na wala ng pulso at hininga ng matagpuan nitong nakabulagta, pero wala na po namang dugo sa namang bahagi ng katawan ni Crisalgo. Patay ang isang miyembro naman ng Philippine Marines sa Quezon City matapos itong pagbabarilin ng magkakapatid sa Barangay Manresa. Ang
biktima ay nakilalang si Sergeant Christopher Servando, 40 anyos. Nagtamo ng 2 tama ng bala ng kalibre 45 na baril sa ulo na naging sanhiwo ng kanyang pagkamatay. Nakakarating pa lamang ho ni Servando sa kanilang bahay at nakainom ho ng sitahin ang isang grupong nagiinuman ho sa kanilang lugar. Sinasabing nagkainitan ho at nauwi sa pakipagtalo ng sundalo sa magkakapatid na sospek na sina Alien, Dante, Benji at Pandon Sampaga, hanggang sa ito'y mabaril at mapatay. Agad namang natugi sa mga otoridad ang mga sospek matapos tumakas sa mga ito. Naglalagabla sa 558. Punta tayo sa Caloocan City, mga kasama. Hindi pa rin naoperahan ang binatilyong tinamaan po ng ligaw na bala sa loob ng kanyang bahay. Natili pa rin sa ilong ng 17 anyos sa si John Kurt Galang ang balang bumuon matapos siyang tamaan ng ligaw na bala mahigit sa 2 buwan na nakakaraan. Ayon po sa ina ng binatilyong sige ng Marivic Galang, masyado pang delikado para isagawa ang operasyon kay John Kurt. O dito kinumpirma niyang hindi rin nila makumpleto ang mga gamot na kailangang inumin ng anak bago isagawa ang operasyon dahil sa kakapusan sa pera. Samantala inamin po ni Ginang Galang na medyo pumupurol nga ang memorya ngayon ni John mula na mangyari ang insidente. Naglalagablab na mga balita. DZXL Ulat Palaro. Abangan niyo po, mga kasama, ang balitang pampalakasan sa ilang saglit lamang. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Tumatakbo na. Oo nga. Ayan, okay. Dalawa yung tumatakbo, no? Muna si Loli. Hello, Loli. Hello, I'm not running. Hello, everybody and everywhere. Kaya pala yung hininga mo, hindi naghahabol, ha? Yes, I'm relaxing, you know. It's me, Loli, Papa. Hindi pa rin humuhupa ho ang bangayan ng Barreto sisters na sina Claudine at Gretchen, kung saan marami na ang nadamay at nakikisaw-saw. At ang latest, Inantok ka na, ha? Inantok ka ang na. latest ay hindi daw welcome sa condo ng sa condo ng parents ni na Claudine sa Taguig. Ang kanilang kapatid na lalaki na si JJ. Ito ay matapos magsalita laban sa bunsong kapatid at Naku, antok si Loli, mga kasama. kinampihan si Gretchen. Ang sabi pa ni kay JJ, galit na galit sa kanya ngayon ang kanilang mami, Inday. At ayaw siyang makita dahil dyan hindi niya raw madalaw yung amang may sakit. Kinontra naman niya yung paratang sa kanya ni Claudine na walang utang na loob. Nilinaw ni JJ na hindi habang buhay. Tama-tama, eh. Ay, nako. Alas 12:38 pa lang tayo, Loli. Tama-tama, eh. Kape ka ba dyan? Yung, alam mo, yung James. Wala na, naririnig ko ba yun? ubusan mo. Ubus. Pampagising pa sana naman yun. Hindi daw habang buhay. Ay, gagawin niyang utang na loob ang naitulong sa kanya ng kapatid. Pinag-uusapan natin itong Barreto sisters na kanila ba ngayon. Oo. Giniit na awang-awa na daw siya kay Gretchen matapos siyang pasalitaan ng mga masasakit na salita ng kanyang mami. Kaya't siya ay tumayo na para kampihan
Nasaan na ako? May- Para kampihan siya. May sumausap pa isang kaibigan nung isa, di ba? Oo. Nagsalita. Sana matapos mo yung Loli dahil Oo. antok na antok ka na. Well, sa kabila niyan ay handa naman daw si Jay. Na. Loli. Dalawang sentence na lang yata. Patay tayo. Patay. Loli! Ayan. Ay, ayos na, ayos na. 12:40. Ayos Pwede na, na. makipag-ayos. Ang sa kanyang, ano yan? Nanay. Handa naman daw yung JJ. Sinong JJ? Ba't ang ano? Na makapag-ayos sa kanyang mga kapatid at maging sa kanyang ina. Okay. Ayos na kayo. Ano ba yan? Ayos ngayon. Ayos, away, ayos. Make up your mind. So, ayan pala yung showbiz ko. Salamat Tapos na. natapos. Oh, thank you Yung kape, pakipasok. sus Marios. Ako po si Lollipop. Lollipop. Thank you, Loli. Grabe, ginising mo kami. Pero antok na antok si Loli. Paring Weng. Ginising tayo. Inantok ng balita na yan. Ano ba yan? Di ba matapos yan? Ewan ka ba. Balikan ko lang to saglit. DZXL Bulat Palaro May sigaw. NBA Update. Nalag na po ang Los Angeles Lakers matapos ng pasuhin. San Antonio Spurs sa first round series ay 4-0. Nakapagpasok ko ng 23 points si Tony Parker. Parang ano lang to, Ironman ng Spurs para paunahan ng 103-82 victory ho ng koponan sa Game 4. Si Tim Duncan ay may 11 points at 6 rebounds para sa second seeded Spurs na makakalaban ng winning team sa pagitan ng Nuggets versus Warriors series. Para po sa Lakers, nakagawa lamang ng 16 points si Pau Gasol. Una rito itinalo ng Miami Heat ang Milwaukee Bucks sa score na 88-77 sa pauna ni reigning MVP LeBron James. Hindi gasgas, hindi umatras. Medyo Sumigaw yung Gasol. ito ang balitang panghimaga. Eto na, panghimagas beauty mga kasama. Magandang tanghali mga kasama. Para naman po sa aking panghimagas na tiyak magigising naman kayo dito sa aking balita. Sige. Ang pagbabike sa India ay may kakaibang twist. Ang kanilang tinatawag na Well of Death ang dadaanan ng kanilang bike. Ang sikat na Well of Death sa India ay pabilog na pababa. At ang mga sumasakay dito ay walang suot na gear o kaya helmet. Kaya delikado talagang gawin ito ng hindi well-trained sa ganitong mga stunt. Pabilog na paibaba. Oo. Okay. Ang mga participants sa bike Alam stunt naman. na ito ay matatapang dahil ginagawa din nila nito habang hindi nakahawak sa manibela at hahawakan nila ang katabi nilang nagbabike habang ito'y umaandar. Holding hands. Oo, holding hands while biking. Wow. Ang mga Indians talaga ay matatapang pagdating sa mga ganyang gawain. Kaya tayong mga nakikinig at tagahanga Indian. hanga lamang sa kanila ay mag-ingat-ingat ha. At yan Ingat po ang lang, balitang panghimagas kan DZXL Sinwon Chongsen Washer Phoebe Tatak Armen. Little pie, little things, little in. Thank you. Ingat. Ingat kayo sa pagsakay sa bus sa India, ha? Paano mga kasama? Diretso man naglalagablab na balitang Tatak RMN. Inyong napakinggan sa DZXL 558. Ngayon po, tanghali na ng Lunes. April 29, 2013. Kasama nyo sa Serbisyo Publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay. Ako po si Buddy Opera. At from the city of Zambol, isa na primo hermano Weng de la Peña. At kami po ay Tatak RMN. You're insecure, don't know what Iyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit DZXL 558, ang bagong kasama mo.